So mga tol, alam na nga po ng karamihan na isa po si Japanese 3 Division World Champion Junto Nakatani ang tinatarget ng kampo ni Inoue na labanan na maaaring mangyayari sa susunod na taon. So nagsalita po itong si Junto Nakatani mga tol sa laban nila ni Inoue. Wika nga po ni Nakatani mga tol sa isang report, kapag nangyari daw ang laban nila ni Inoue, magiging sobrang saya daw siya. Kapag umakyat daw siya ng 122 pounds, kailangan nasa shape daw yung katawan niya. Hindi daw siya agad sasabak para labanan itong si Inoue sa 122 pounds, kundi lalaban muna daw siya sa ibang fighter sa 122 pounds. 1 hanggang 2 laban bago daw niya harapin itong si Inoue. At kapag confirm na daw na maglalaban sila ni Inoue, paghahandaan daw niya ito ng gusto para daw manalo kay Inoue. Sa mga hindi po nakakaalam mga tol, may laban po ngayong Lunes si Junto Nakatani sa baluarte niya sa Japan. Dedepensahan po niya sa pangatlong pagkakataon ng kanyang WBC Bantamweight World Title sa matigas na Mexican fighter na si David Kellar Contreras. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos pong mapalitan ang kalaban ni Shakur Stevenson dahil nagkasakit itong si Floyd Schofield, at ang pumalit nga po na makakalaban ni Shakur Stevenson ay itong si Josh Padley. So mukhang nagaya nga po ang isa pang lalaban sa event sa Riyadh na si IBF Heavyweight World Champion Daniel Dubois. Nagkasakit din kasi itong si Dubois mga tol, kaya winidraw po niya ang laban niya dito kay Joseph Parker. Agad naman po may kapalit si Daniel Dubois mga tol, at yan ay si Martin Bakuli. Kaya ang maglalaban na ngayon mga tol, si Joseph Parker na at itong si Martin Bakuli. Dedepensahan nga po dyan ni Joseph Parker mga tol ang kanyang interim WBO. So dalawa na nga po ang nag-withdraw sa laban na yan dahil nagkaroon sila ng sakit. Samantala, naganap na po kanina ang final press conference. Nagkaharap po ulit si Undisputed Light Heavyweight World Champion Artur Beterbiev at Dimitri Bivol. Kumpiyansa talaga si Bivol mga tol na makukuha niya ang panalo sa rematch nila. Wika po kasi ni Bivol mga tol, kailangan umano niya mag-risk sa laban na yan para daw makuha niya ang panalo. Habang si Beterbiev naman mga tol, sinabing dedepensahan pa rin daw niya ang kanyang mga titulo. Tinanong si Beterbiev kung hindi na daw ba aabot sa desisyon ng laban nila katulad daw noong una. Sagot nga po ulit dyan ni Beterbiev mga tol, we'll see. We'll see. We'll see. So bukas na po ang kanilang final weigh-in at sa linggo, bakbakan na. Sa kabilang dako naman mga tol, sasabay nga din po yung laban dyan ni Luis Nery mga tol sa linggo. Makakaharap naman po ni Luis Nery mga tol ang Japanese fighter na si Kyonosuke Kameda. Kanina nga lang din mga tol, nagkaharap na sila sa kanilang final press conference. Naging maayos naman po ang kanilang paghaharap, hindi katulad noong una nilang paghaharap na nauwi sa tampalan. Pero kumpiyansa po ang Japanese fighter na tatalunin niya si Luis Nery sa baluarte nito sa Mexico. Wika po kasi ni Kameda mga tol, nararamdaman daw niya na hindi siya matatalo. Sa iba pang balita mga tol, alam na nga po natin na tatakbo si Legend Manny Pacquiao bilang senador sa darating na halalan ngayong taon na ito, at todo nga po ang pangangampanya ngayon ng ating pambansang kamao. Pero may isang fan nga po ang nagkomento sa post ni Manny Pacquiao at sinabi na idol daw si Pacquiao sa boxing pero hindi daw sa politika. Salamat daw sa karangalan na binigay ni Manny Pacquiao sa Pilipinas, pero pas muna daw sa politika. So sinagot nga po yan ni Manny Pacquiao mga tol, at ito po yung pagkakasabi ni Pacquiao, okay lang yan idol, salamat sa suporta sa karir ko, God bless po always. So napaka-humble nga po ng sagot ni Manny Pacquiao.